Minsan may mga ganun. Huwag po tayo teka, sandali, mag-break muna ako sa paglilingkod ko muna sa Panginoon. Gusto ko munang magburakay. Aalis tayo. Huwag tayo mapagod po. Kahit sa bahay, kung di tayo makadalo dito, 2 o 3 o higit sa 2 nagkakatipon, nandun sa ating dita ang ating Panginoon. Kayong 2 mag-asawa, hindi nakadalo. Sumakit ang balakang ni sister. Ninirayuma. Nakatamaran dumalo. Kayong 2 sa bahay. Naggawa kayo ng panalingan. Pagpuputol-putol, ay nandun ang ating mga Panginoon. Kaya huwag niyong idadahilan na kung saan ay nag-absent ako kasi ganun ganito po. Huwag tayong mapagod sa ating mga gawaing paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag tayong manghina dahil sa paggawa ng mabuti. Para sa ating panghuli, at siguro tama na ito, ay build a home where God reigns. A family that worship together, love forever. Gandang maga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa po tayo ng chance nito. Bago naman tayo dumako sa Pinay Pag-ibig sa araw. Tayo mawin ng isang awitin dito po sa may bilang na 308. Hindi. See.
Blessed morning everyone. Tayo po ay magpapatuloy sa ating gawain sa umagang ito. Sa pinakasentro ng ating gawain, ayon sa 1 Corinthians chapter 11 verses 28 to 29, ayon kay Apostol Pablo, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Isus ng gabing siya'y pagkanulo ay lumambot ng tinapay, at nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ang sarong pagkatapos ng mga hapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating sila. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan ng dugo ng Panginoon. Natapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Kayo pong lahat ay Puro sa mga banal at totoong makapangyarihan sa lahat na may lalang ng buhay ng bawat isa sa amin, pero din ang lahat ng bagay na narito sa aming buwan. Taos puso ang aming pagpapasalamat sa may kapal sa pagkakataon nito, sapagkat pinagkaloob mo ang buhay at kalakasan na siyang aming naging instrumento sa pagkakataon nito, upang ito ay purihin at sa palagayanan sa iyong kastaas ang pangalan. Panginoon, nasa iyong harap ang pinapay at ang dugo na sumisimbolo sa katawan at dugo ng aming Panginoon sa Kristo na siyang nagpakahirap upang ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala at magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Dalangin namin, Panginoon, na bago namin tanggapin ang mga bagay ito, nawa ay isin mo ang puso at isip ng bawat isa, pagkaloob mo ang kapatawaran ng aming mga pagkakasala, magtutuman sa isip, sa salita at sa baba, upang sa ganun, Panginoon, ay maging karapat-dapat kami sa pagtanggap po ng mga bagay ito. Hinihiling din po namin, Panginoon, na nawa sa pamamagitan ng pagkain pag-iman nito, ay inisin mo kami at bigyan ng kapayapaan ng aming puso at isipan upang gawin ang mabuti at kaluluwa sa iyong harapan, Panginoon. Uli po namin hinihiling at pinagpapasalamat ang lahat ng mga bagay ito sa tanging pangalan ni Jesus. Tumako naman tayo sa ambagan para sa mga banal. Sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng inuutos ko sa mga iglesia ng Galatia, ayon kay Apostol Pablo. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kanyang iginiginawa, upang umuog ng gumawa ng mga ambagan sa pagparewan ko. Buksan po natin sa 571, ating mga hinahintay.